Yeah, wait ka pa. Don't talk to me. Don't talk to me. Yung matatapos na yung show, don't talk to me. Basta. Alam ko na. Eto, mahilig ka sa gadgets, di ba? Ano ngayon? Tapos yung mga gadgets na to, high-tech pa. Eto, talaga matutuwa na to. Dahil eto, papakita ko sa'yo, yung mga astig na mga UP students, nag-iimbento. Ang gaganda ng mga inimbento lang, mga robotics. Yung isa pa nga doon, nanalo ng award. Astig yung mga laboratory sa UP. Gusto mo makita? Eto, papakita ko sa'yo. Gusto niyo bang silipin ang mundo ng mga true techies? Mga future inventors and innovators? Pwes, makitambay tayo dito sa UP Diliman EEE Department, that's Electrical and Electronics Engineering. May 11 labs ang EEE Department at pinasok namin ang 4 sa mga lab na ito. Ang DSP or Digital Signal Processing Lab, ang IML or Intel Microprocessing Lab, ang Microlab at ang Mobot Lab. At kinulit namin ang mga engineers tungkol sa mga projects na dinedevelop dito. This is a simulation tool that we have developed in the laboratory which describes the performance of a third-generation cell phone having 2 antennas has over a third-generation cell phone with only 1 antenna. The trend in the future is that we're going to have cell phones with just more than 1 antenna. And the analogy is like hearing with 2 ears as opposed to just hearing with 1 ear, or seeing with 2 eyes as opposed to seeing with just 1 eye. Ang project ko ay galing sa konsepto ng isang tao na may natural na abilidad para sumabay sa beat. Pag nakakarinig ka ng music, automatically kaya mong mag-tap along sa isang music. So, bibigyan ko yung computer ng ganong kapabilidad. Ang fundamental skill na kailangan ng computer para makaintindi ng music ay beat. So, ito yung first step, kumbaga. Eventually, yung computer kaya nang sumabay sana sa tumutugtog ka, tapos sasabayan ka ng computer, makikijam siya sa'yo. And check this out, guys! In the future, yung mga synthesizers and electric keyboards natin ay magkakaroon na rin ng native instrument sounds tulad ng kulintang. Pilipinas, represent, y'all! Sinynthesize ngayon kulintang sounds, kumbaga yung mga tunog ng kulintang and other indigenous instruments, kinonvert niya into mathematical equations para in the future, pwede na nating ilagay yung kulintang sounds sa mga professional na mga keyboards, mga synthesizer. So, parte na rin to ng pag-preserve ng kultura natin. Ginawa to katulong ng College of Music ng Universidad din ng Pilipinas. Nakakabilib ang projects ng mga engineers na ito. Pero ang pinakastig para sa amin ay ito. Nag-develop kami ng Filipino Speech Corpus. It's a database containing recordings from around 120 speakers from different regions of the Philippines. Tapos we provided a reading set which contains around 100 sentences, 1,500 words, Filipino words. So ano yung purpose ng pag-develop ng FSC? Kasi in the States and in other countries, they do have yung set na database na for speech processing. For example, in the States, they have yung TIMIT from TI and MIT. So dito, wala pang ganun. So every time merong schools who would want to work on speech processing, kailangan nila mag-develop ng sariling database. So this lab, in 2002, yung Dean ng College of Engineering, si Ma'am Gev, she thought of coming up with a Filipino Speech Corpus. So here's one application. Pakinggan muna natin yung original sound. Sino ang kasama mong lumabas? Okay, so next one is yung concatenated syllable. So basically, ang ginawa niya, from the corpus, kumuha lang siya ng samples ng syllable, si, nung, ka, sama, tapos kinoncatenate. So, ito yung sound na lumabas. Si, nong, ka, sa, ma, mong, lu, ma, bas. Yung project na to, ang ginawa is pinapredict kung gaano dapat kahaba yung isang syllable, pati kung ano dapat yung pitch, para maayos yung pagkakasabi. So if you want na patanong or exclamation point yung dulo, kaya. Bahay kubo kahit muri akadamado ay sari.
Cool, di ba? Talo naman tayo sa IML or Intel Microprocessing Lab at ang katabi ng laboratorio ang Microlab. Sa mga lab na ito, kinokondak ang research sa mga ICs or integrated circuits. Napakaliit na bagay pero ang laki ng naiko-contribute ng research sa mga ito. Essentially, yung IML is focused on IC design. So, pag sinabi natin IC design, essentially parang yan. So, objective natin, kunyari dito sa lab ko, is, for example, kung kukuha ka ng cellphone, so sa loob niya maraming chips. Pero objective namin dito is to come up with a single chip solution na lahat to integrate mo sa isang IC lang. Sa ngayon, ang UP-IML pa lang ang lab na may capability of designing and fabricating ICs. Dito naman sa Mobot Lab, mga robot naman ang kinukutingting ng ating mga engineers. Grabe! Nandito ang mga prototype ng mga pinsan at kamag-anak ng kinainisan ko si Chippy Bobot! Isa na dito si Charlene, ang self-charging and cleaning robot. Nanalo si Charlene ng first prize sa MADC, isang robot competition. Nakakabilib ang mga utak ng mga future techie movers and shakers na nasa EEE department ng UP. Baka next time na makita natin sila, sikat na silang inventors, di ba? Sa lahat ng mga taga-EEE department, kayo ang tunay na diturista. Every day, no temperament.